Pag-iral na ng Easterlies, nagpapaalinsangan na ngayon sa halos buong silangan ng bansa. Ilang kaulapan, iiral pa rin sa ibang bahagi ng Northern Luzon at Eastern Mindanao. At amihan, humihina na. Pagpasok ng unang tag-dry season or vernal equinox bukas pa ng gabi. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, March 19, 2026. Ang oras sa ating Boss Pike Mimaga ay alas 10:37 na ng umaga. O napapansin niyo kahapon na ng hapon, medyo umiinit na po yung pakiramdam natin. Tumataas na po yung pakiramdam ng katawan natin, yung ating heat index. Kasi nga po gaya nating sinabi nga po ng mga nakarang araw ay bago pumasok ang vernal equinox bukas, or after mga 2 days, ay inaasahan na natin na babalik na ang pagpasok ng easterlies o yung hanging silangan na natin na may dalang mas maalinsangan na temperatura. At mula ngayong araw, mapapansin natin ang mga satellite imagery natin, numinipis na po yung ating northeast monsoon at umaangat na po, humina na po kasi yung jet stream sa may bandang eastern Japan at extra tropical zone na po yung pinaka jet stream. So humina na po yung hatak nito sa hangin dito sa extreme Northern Luzon natin sa may bandang Taiwan, mula dyan sa may bandang China at Siberian zone na humina na po yung paghila nito sa northeast monsoon. So yung daloy ng northeast monsoon patungo sa timog kanluran ay humina na rin unti-unti na. So makikita natin sa ating Doppler radar image, di manatiling maulap ang ilang bahagi pa rin ng silangan ng extreme Northern Luzon, pero manipis na po ito kung hindi kagaya kahapon. Ganon din sa halos buong silangan ng bansa, kumukonti na rin ang mga kaulapan. Pero pumapalit naman dito ang mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko natin sa silanganan nga po. Kaya yung ating lightning detection system, wala tayong masyadong na-detect so far. So wala tayong magiging komento muna for validity ng mga localized thunderstorms dahil wala namang nadedetect ang ating aparato. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy haze at partly cloudy dito sa amin sa Caloocan, pero umaaraw po dahil meron kaming mataas na UV index at solar energy na pumapalo nga po sa UV index of 8 at current solar energy of 600 watts per cubic meter po. So mataas ang sikat ng araw sa amin. Despite na meron kaming overcast at gloomy at medyo hazy pa rin ang panahon. Sa lowest temperature na naitala na aking weather station kaninang 6:05 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Kahapon, pumapalo na sa 30.8 degrees Celsius. Ang pinakamataas namin na air temperature kahapon yan ng hapon na at 2:15 almost 3 o'clock PM kahapon. So mapapansin natin, tumataas na rin unti-unti ang aming heat index mula kahapon at 37.7 degrees Celsius. Although comfortable pa na tanggapan ng katawan natin ang ganyang kataas na init pandama. At sa ating PH Extremes and Past 24 hours, nanguna ang Davao City, Davao Airport sa may bandang San Francisco, Balingoy na umabot ng 35 degrees Celsius na mas mainit. At sa Baguio City, tumataas na rin ang kanilang lowest temperature na 15 degrees Celsius mula sa pinakamababa nilang recorded nung isang araw na halos 10 degrees Celsius. At kahapon, nasa around 13 degrees and then ngayong nung isang araw, nasa 13 degrees at kahapon, since kahapon ay nasa 15 degrees Celsius na ang naging pinaka-lowest temperature sa Baguio. At sa Iloilo naman, ang hinatuan pa rin tuloy-tuloy ang mga kalat-kalat na pag-ulan na 25 mm sa kanila, ang highest total precipitation rate. Although nagkaroon kami ng light drizzle rin sa Caloocan, pero may tuturing pa rin na below o very below average ang pag-ulan namin. So wala kaming totality pa rin o nadagdagan, 0.3 mm lamang ang nadagdagan, at sa 9.3 mm lamang ang total rainfall namin so far ngayong March. So mukhang magtatapos ang month of March na hindi man lang kami aabot sa at least 20 mm na total rainfall. Pero tingnan pa rin natin dahil may mga ilang araw pa naman po.
At sa maximum sustained wind na recorded, so far, ang Gian Eastern Samar daw ang may pinakamataas na recorded na maximum sustained wind. Well, kung titingnan namin sa Caloocan, ang naging highest wind speed namin so far ngayon ay 15.4 kilometers per hour. Yung highest average wind speed namin sa Caloocan. So, mukhang mas mataas sa bandang Gian Eastern Samar ang bugso ng hangin na nasa 18 kilometers per hour po ang bugso. Yan. So, at least 4 na po yung ating PH6 streams na. Sa ating outside humidity, ay nasa 73% na po ito. Wala itong pinagbago since last hour at mataas ang ating atmospheric pressure pa rin na 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. High tide, maximum high tide po tayo ngayong 10:58 AM. Pero 22 minutes pa po to maximum. Pero considering maximum na po to na high tide po tayo, yung sea level mataas. Pero alos 0.9 meters lamang ang itinaas niyan. Double check natin kung aabot sa 0.9 meters. Hindi. Mababa lang. As of 10:58 AM, ang pinakamataas ay 0.4 meters. Ito yung high tide. So, hindi naman ganun kataasan pa. Mamayang gabi pa po aabot sa halos 0.8 meters. So, wala tayong magiging problema. At sa loob ng 3 araw ulit, halos pinakamataas lamang ay umaabot lang ng 0.9 meters by Sunday, March 22. The rest, mga 0.7 ang pinakamataas at bukas, March 20 ay 0.7 lang din ang pinakamataas bago maghating gabi. So, mukhang hindi pa rin aabot ng mahigit 1 metro ang taas ng sea level pa rin. Pero delikado po medyo may pagkaalon pa rin dyan sa may banang silangang baybayin ng ating bansa. Although at least nasa around 2 meters, 1.5 to 2 meters mahigit ang alon dyan sa silangang bahagi ng bansa. So hindi pa naman ganun kadelikado, although alalay lalo na sa mga malilit natin na sasakyang pandagat. At alam naman natin tumaas po ang presyo ng diesel natin. So medyo problema yan sa ating mga mangingisda, lalo na yung mga gumagamit po ng diesel engine na bangka. Yan ay isa na namang problema na kinakaharap natin. Kaya sa mga nakakapag-alon ay konting ingat pa rin po kahit na hindi ganoon kalakasan ang bugso ng hangin sa dagat silangan natin, yan sa bandang Pasipiko. Dito naman sa kanluran halos wala namang gaanong problema. So sa atin namang air quality, medyo moderate tayo. So mayroon tayong thermal inversion na nagaganap. 55 index po ito at moderate. Magmas na lamang po tayo sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6 o'clock AM at lulubog po ito mamayang 6:06 PM. At dahil new moon po tayo, wala tayong may re-report muna. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes ay magiging partly cloudy nga po ang inaasahan natin maghapon. Walang masyadong forecast of rain dahil halos maging bukas ay magiging maulap lamang sa bandang hapon. So, ganun din, partly cloudy daw sa halos buong araw, ngayong buong araw daw, na magiging maulap tayo dito sa amin sa Caloocan at sa buong Metro Manila na rin maikukonsidera. So, sa short-term weather forecast natin, tuloy-tuloy na magiging partly cloudy at maaraw ang ating panahon hanggang sa susunod na Martes po. Yan nakataas po ang makita natin sa short period ng VC short-term weather forecast. Yan. Halos clear skies tayo at maaraw na. Nagkakaroon na po ng monsoonal break. Malamang magkakaroon na ng monsoonal break yan at nagte-take over na po yung easterlies natin. So paghandaan natin ang mas maalinsangang panahon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito ang ilan lamang na kaulapan ang umiiral. Mapapansin natin wala na po yung boundary shear line dahil humina na nga po yung ating northeast monsoon. At nagte-take over na po yung easterlies. Mapapansin nyo po yung kaulapan dito sa dagat Pasipiko natin sa silangan. Kumikilos na ito pakanluran. So nagkakaroon na ng take over ng easterlies. At mapapansin natin halos ilan lamang na kaulapan ang makikita natin dito. Yan, yung natural color. Ilan lamang sa kaulapan ang iiral sa bandang extreme north Luzon sa silangan. So may mga inaasahan pa rin tayo mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan maging sa may bandang Isabela at bandang Aurora region. Pero mula sa bahagi ng southeastern Luzon, kasama na ang Bicol region, mga ilang partly cloudy lamang ang iiral, ganon din sa Eastern Visayas. Mga bandang hapon siguro magkakaroon tayo ng mga mas maulap na himpapurin at mga posibleng isolated rain showers na lamang na mahihina. Ganon din ang iiral sa Mindanao dito, mas magkakaroon pa rin tayo ng mga
Isolated rain showers yan ha, at localized thunderstorms sa pagdating ng hapon po o bandang gabi po. Kabilang na ang Surigao Region o most of Caraga area at mula dyan sa bandang Hinatuan na kung saan madalas inuulan at dyan sa bandang Compostela Valley at maaaring magpang-abot yan sa ilang bahagi ng dulo ng Davao Oriental. So magkakaroon tayo ng mas maulap dyan sa silang bahagi ng Mindanao na kung saan hanggang bandang Davao Oriental nga po ay halos magiging maulap tayo. So gagamitin natin ang pinakamapa na nazo-zoom in natin para makita po natin ang infrared. Makita natin ay ilang kailapan lamang din sa bandang rainbow mode ang mga inaasahan natin na mga ilang maliliitan na light to some moderate rain showers dito sa bandang Hinatuan nga po, pababa ng bandang Mislig. Ayan, makikita natin yung ilang kaulapan dyan. Yan. So makita natin may mga ilang light to some moderate rain showers po na umiiral dito sa parting Bislig hanggang Katiil po yan. At baga nga. Yan. Sako pa rin yan ng Davao Oriental po, pababa ng bandang Caraga o Manay. Yan. And then mula dito sa member ng Surigao Region nga po, kabilang na ang bandang Surigao del Norte, magiging mas maulap din tayo at mga inaasahang mga mahihina at katamtamang pag-ulan and the rest ng Agusan Region. So kasama na Agusan del Sur niyan. So magiging mas maulap tayo dyan sa bahagi ng yan, partly to some mostly cloudy at may mga inaasahang mga mahihina at katamtamang isolated rain showers lamang hanggang dyan sa bahagi po ng Compostela Valley. So generally ay partly to mostly cloudy ang umiira sa nalalabi ng kanluran ng bansa, halos moderate to fairly weather din ang iiral, kabilang na ang buong Mimaropa at halos buong South Luzon. May mga ilang mga kaulapan lamang, partly to some mostly cloudy lamang ang umiiral sa most of South Luzon. Kabilang na ang bahagi nga po ng Metro Manila at most of Calabarzon area. So mula dyan sa bahagi din ng bandang Central Luzon pataas ng Pangasinan, magiging partly to some mostly cloudy lang din tayo, pero patuloy na magiging katamtaman ang general weather natin sa halos buong bansa. At since wala naman tayong binabantayang anumang bagyo o sama ng panahon, although dito sa global spectral model, medyo nagkakaroon ng Coriolis circulation by between March 20 to 24, medyo merong circulation tayo na mamataan dito sa may bandang Yap Island. At mapapansin nyo po, halos kumikilos ito pa kanluran. Pero probably ay hindi pa natin sa ngayon nakikitaan nito kung magiging mababa ang atmospheric pressure. Yan, nagkakaroon ng circulation dito. Yan, nagkakaroon ng 1,006. So, posibleng magkaroon ng tropical wave by next week siguro or starting siguro mga by Monday. Yan, ay mayroon tayong mamamataan dito na tropical wave dito sa southeast of Guam. At kumikilos ito pangaluran. Tingnan natin kung magkakaroon ito ng medyo organized development dahil nga po dito mas mainit ang temperatura. So may possibly na bumababa ang atmospheric pressure, maabot ng 1,006 from 1,008 to 1,006 hectopascals yung circulation dito. Yan. Pero napakanipis pa niya at very shallow lang, nagkakaroon lang ng medyo Coriolis dito kaya may mga potential na magkakaroon ng shallow trap dito o tropical wave. So obserbahan natin yan, pero kay Japan Meteorological Agency niyan, siguro starting yan mga March 21 to 22. Yan. Once na nagkaroon na ng Coriolis dito, mga March 21 to 22, ay posibleng i-monitor yan as hilaw na low pressure. I-indicate lang yan, low pressure. Pero hindi siya cyclonic o isa lamang itong hilaw na tropical wave pa lamang kapag dating ng March 21. And then as time goes by po, by March 22 to 23 nga po, dito bumababa sa 1,006, so magkakaroon ng bahagyang tropical wave. Kung titingnan natin sa tropical cyclone strike probability, mapapansin nga po natin na nasa around 5 to 10% lamang yung probability of development niya. So kung double check natin ang 144-hour period ng genesis nito, kung tataas ba, mapapansin natin halos nasa 5 to 20% lamang yung kanyang probability dito sa member ng southeast of Guam habang kumikilos ito panganluran. So in T192 hours, hopefully hindi siya tumaas, hindi tumaas yung genesis probability sana. Yan. Well, mukhang hindi naman siya tumataas base dito. Ibig sabihin, very unlikely itong magiging isang active o magiging aktibong low pressure area sa ngayon. Dahil in 192 hours na nga po ito,
ay ina-expect nga po natin ay by Thursday na ng March 26 ay manatiling nasa 5 to 10% lamang ang tropical cyclone strike probability. So mababa lamang. So mula sa ating tropical cyclone probability until next week, siguro magpo-post tayo nito para sa ating weekly o subseasonal cycle range. Yan, makikita po natin, ito na po yung third week natin, and then pagpasok po ng April, yan, mga third week, then another first week po, mga first week na po ng between March 30 to April 6. Mapapansin natin halos naglalaro lamang sa around 30% yung probability dito. Magkakaroon lamang ng ilang tropical wave, bumababa yung atmospheric pressure, pero sa ngayon wala tayong nakikitaan ang pagtaas ng kanyang tropical storm probability niya. So, ipopost natin yan at least para may idea tayo sa mga sumasubaybay sa Facebook page. Pero sa ngayon ay very unlikely na meron tayong mabubuong sama ng panahon hanggang sa pagpasok nga po ng unang linggo ng Abril po. Yan. So, mula sa ating mga computer models, magkakaroon lamang ng ilang tropical wave dito. Ayan, base dito sa aggressive forecast ng GFS. Yan, nagkakaroon ng medyo tropical wave dito. Kumikilos pa kanluran. Yan, mapapansin natin yan. Pero very unlikely pa po yan dahil mula kay ECMWF, medyo tropical wave lang din ang nakikita natin, mga 1,007 hectopascals. So, medyo thunderstormy cycle lamang nakikita natin dito. At sa ngayon, napaka-unlikely pa itong magiging active low pressure area pa. Pero mapapansin natin ang easterlies ay patuloy na nagpapaalinsangan sa silangang bahagi ng bansa. Base na rin dito sa instantaneous precipitation rate ng ECMWF. Until now, wala pa ring update itong SYNAPGEM. So, hindi natin alam kung bakit walang active ngayon SYNAPGEM. Sa ibang mga weather agencies, halos meron ding tropical wave na mamataan dito starting mga March 23 to 26. Meron dito sa may ng southeast of Guam. Yan. Pero very unlikely pa rin sa ngayon na ito ay magiging isang active low pressure area. So, titingnan natin, i-double check natin dito sa Pinacon Convergence kung nagkakaroon po ng medyo mataas na kontrahangin at convergence. Makikita natin halos wala. Napakababa lamang. Dito lamang sa pinakabandang below equator, nagkakaroon ng medyo convergence. Pero Southern Hemisphere na po kasi siya. So, dito sa bandang southeast of Guam, halos wala pa po. Very insignificant pa o insignificant pa po yung development. Kaya dito sa ating West Pacific Basin, halos wala rin tayong namamataan sa ngayon na anumang aktibong convergence development. Nagkakaroon lamang ng horizontal anomaly, normal naman yan dahil nasa equatorial line, halos equatorial yan. Nagkakaroon ng mga Coriolis circulations dyan. Yan. At makikita din naman natin sa Global Traffic Hazards Outlook ay by first week din ng April, according dito kay NOAA, mayroong 20% of probability rin na may mamamataan tayong active na low pressure area daw. Pero sa ngayon, nakikita natin, medyo shallow tropical wave lamang ito. Pero sa ngayon, insignificant pa ito na magiging isang active low pressure area sa ngayon. So, masyado pang maaga. Obserbahan natin kung tataas po yung probability niyan, pero maliwanag naman din dito kay NOAA sa unang mga linggo ng April ay magkakaroon daw ng at least 20% na tsansa na may posibilidad na may mamamataan tayong isang low pressure, or according kay NOAA ay may 20% na may potential na tropical cyclone na may mabubuo. So, mapakaliit pa o napaka-insignificant pa sa ngayon. So, hindi pa tayo makakapag-conclude. Obserbahan natin kung tumaas po. Siguro, hanggang this weekend, titingnan natin kung magkakaroon ng mataas na convergence dito o kontrahangin man lang. Dahil kung titingnan natin yung environmental steering, medyo mataas din yung environmental steering yan. Ayan, medyo may steering po kasing nagkakaroon dito. So, nagkakaroon ng ilang Coriolis circulation sa southeast of Guam. Pero very unlikely pa sa ngayon na magkakaroon ng potential development of tropical cyclones. So, silipin natin yung huling record natin. Nakapag-report na tayo tungkol sa Atlantic ng report ng monthly seasonal cycle. Mas bumaba nga po ito ngayon. Ngayon sa Asia naman, mula sa Japan Meteorological Agency, ay ganun din ang latest. Ngayong 2026, mapapansin po natin, ay bumaba rin. Yan. Last year ito, 0.53. Ngayong taon ay 0.49 degrees Celsius.
So, nagkakaroon ng magandang progress kahit papano, bahagyang progress na medyo nagre-reset po yung ating klima. So, kung tuloy-tuloy po yan ha, last year kasi 1.44 degrees na lamang to. So, tingnan natin, sana mas bumaba pa yan, mga 130 degrees. Kapag ganyan, medyo safer na po tayo. At sana tuloy-tuloy po yan para maging normal po kahit papano yung ating klima. Yung climate change, mag-reset siya uli sa pinaka-default climate cycle. Yan. Sana tuloy-tuloy po ang pagbaba niyan kasi hindi talaga maganda kapag lumalala po yung ating klima. Pero progressing, pataas pa rin po yung trajectory, kaya wag po tayong pakampante pa rin ha. Kahit na bahagyang bumababa po yung ating global mean temperature. Bahagya lamang na medyo mayroon tayong pagka-good news kahit papano, bumaba po yung pinaka-global temperature natin na mula sa pinakamataas na 1.54 bumababa na ito sa 1.44. Hopefully this year mas bumaba pa po yan, mga 130 o 1.30 pababa yung temperatura. So kapag kaganyan magiging maganda na o unti-unti magre-reset po yung ating klima. Sana tuloy-tuloy po yung pagbaba mga folks. At palalahanan lang natin mga kababayan natin ha, yung ating vernal equinox, magsisimula na po yan, bukas pa po yan ha, ng gabi. Eksakto March 20 bukas, 10:47 PM pa po. Ito yung parehong pantay ang haba ng umaga at gabi. Yan po yung magpapantay po ng haba o gabi. So dito sa Pilipinas, hindi natin matatanaw yan inside siguro sa ibang bansa. Makikita nyo po yung anino halos pantay. Well, yan po yung pinakapantay siguro bandang Hawaii. Sa bandang Hawaii magpapantay yung yung anino ng araw pagka lumabas po kayo at tinutok nyo, medyo pantay yung sikat ng araw, yung maximum na yung halos zero shadow kapag pumantay po yung araw. Yan, yun yung maximum ng equinox. Although pantay yan ay bukas pa po ng gabi, 10:47 PM pa po ang pinaka-vernal equinox niyan. At kung susundin nga po natin again ang seasonal cycle natin sa Pilipinas, which is yan na pong oras na yan bukas, ang panimula talaga ng hot dry season natin o hot dry season cycle natin. Yung dry season, yan, hot dry season. So, yan po. At malamang yung pagde-declare ng onset o yung pagtatapos talaga ng onset ng amihan ay magde-determine pa yan sa actual natin na klima. Samantala sa ulat lindol, well, mula kagabi nagkaroon tayo ng nadedetect ang aking seismograph na may mga ilang pagyinig tayong nadedetect. Yan, kagabi. At kaninang madaling araw po. Actually, umaga na to mga bandang 6:13 o mga 6:13 AM po ito kaninang umaga. Ayan malapit dito sa Metro Manila yan kapag kaganyan ang pagyanig. Although hindi naman pumitik sa mas mataas na amplitude, double check ngayon natin sa short period ni PBOX kung anong oras siya naganap. Well, kung titingnan natin mula kaninang madaling araw, mga around 6 AM, ayun, 6:11 AM dito kay PBOX. Diyan yan sa bandang northeast ng Bolinao, Pangasinan. Magnitude 4.1 po ito. Ito po yan. Na-detect ng aking seismograph sa may bandang Bolinao. So, at least mga 2 minutes delay bago na-detect yung primary wave dito sa amin sa Caloocan o na-detect ng aking seismometer. So, malayo-layo din at nagkaroon ng magnitude 4.1 na epicentral depth nito na 26 km depth. So, na-detect ng ating seismograph. Ito po yan. At after nyan, sa Bolinao, wala namang so far na sumunod sa kanya na magnitude 4. At mukhang kakaunti pa lamang yung mga pagyenig, although may mga ilang cluster. Kagaya na lamang ng mga aftershock sa may bandang Bolinao, sa Bogo, Cebu, yan, patuloy pa rin. At ilang bahagi ng Balut Island po ay may mga cluster pa rin na mga mahihina hanggang katamtamang mga pagyayinig. Yan. So, mag-ingat pa rin po tayo mga folks dahil patuloy pa rin yung mga earthquake cluster dyan sa bandang Bogo, Cebu, lalo na sa Eastern Samar, sa may bandang Dolores nga po, o Oras. Yan, sa baybayin po ng Eastern Samar. Yung mga yanig-yanig na rin po dyan at ilang bahagi ng Surigao Region. Yan, yung mga pagyinig po. So, yun po ang inaasahan po natin
At lalo pa rin po tayong mag-iingat po, lalo na't medyo tipid ang mga pagre-release ng malalakas na mga pagyinig. Lalo po tayong mag-iingat niyan mga folks. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for the month of March, kung aabot na ba sa more than 500 ang total earthquakes natin. So kung titingnan po natin for the month of March, load natin. Yan, total earthquakes natin ngayon is 475. Ang total earthquakes natin, 451 dito is magnitude 2.0 pataas, 22 sa magnitude 4 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. Pinakamarami pa rin yung mga clustered earthquake dito sa bahagi po ng bandang Visayas at Mindanao area. Yan. Kung paghiwalay natin base sa cluster, ay nangunguna pa rin sa maraming pagyanig dito sa bandang Surigao Region, Eastern Samar, sa bandang Bogo Cebu na may 33, Sultan Kudarat at least medyo konti, 29 na lamang. Karamihan dito sa silangang bahagi pa rin ng Mindanao at Eastern Visayas ang mukhang may pinakamarami. Sa bandang Calatagan, Batangas at least 13 ang total earthquakes po na naitala dyan. Yan. Sa bandang Isim, Nodo, Luzon naman, bandang Cagayan o Ilocos Region, may mga at least mga 27 at 23 ang total clustered earthquake. So, medyo tipid sa bandang Luzon, kaya lalo po tayong mag-iingat anytime po. Lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Nodo, Luzon. Dahil kapag kaganyan po, usually nagbi-build up po yung pinaka-pressure points ng ating mga plate. Lalo na yung ating mga main plate dyan na tectonic plates at yung pinaka-fault lines. Yan. Lalo pong nagbi-build up na yan, panigurado. Kaya lalo po tayong maging alisto at mag-iingat. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Huwebes, March 19, 2026. At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, March 19, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lang kami anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibabang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan natin na unti-unti magiging maalinsangan na po tayo lalo na pagpasok ng vernal equinox bukas. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.